Hey guys, what's up? My name is Shanwen and today pag-usapan nga natin itong episode na to na actually natakal na to ni Teacher Mark kanina. No? Na-beast mode na naman si Teacher Mark. 'Di ba? Ayan. Panoorin na lang po natin. Team replay na lang po tayo. Dala nga na. Sabi ko ay Teacher Mark, pasensya ka na. Nasasagasaan po ng klase ko yung ano yung tawag dito, yung mga live ninyo. 'Di ba? Normally kasi guys, after ko mag-film, either 'pag late na po ako nakapag-film, ibig sabihin nag-aaral ako. Every after kong makapag-film ng mga commentary or reaction videos ko, nag-aaral po ako right away, 'di ba? Kasi the next day, tanghali ka na magigising, you have to do your chores and all the shebang. Anyway guys, even before I go ahead with this, um, hindi na po ako nagugulat kung meron pong mga tao na nag-a-identity theft na sa akin ngayon. Okay, I'm kinda expecting for that. Pero siyempre, um, hindi naman tayo yung ano, yung hindi ako gagawa ng aksyon. I really don't mind 'no, dun sa mga tao na kayang i-debunk yung mga reaction videos ko. I'm more than open to hear and, listen to your reaction, 'no. Wala naman tayong monopoly of knowledge, wala naman pong gano'n. Hindi naman po tayo mga all-knowing. But if you have something to say and you know better, debunk niyo yung sinasabi ko. Pero kung magpe-personal attack kayo sa akin, and then, um, magko-cross kayo sa thin line ng libel, hindi po ako magdadalawang isip na pakasuhan ko kayo. 'Di ba? Kasi meron po akong inaalagaan din, definitely, na reputasyon. Hindi naman ako dito para mag-react against sa kahit kanino or mag-criticize kahit kanino para sa pera, no? Actually, nag-lean towards lang ako sa politics only because law is politics. No? Marami akong na-apply sa natututunan ko dito sa mga nagiging reaction videos ko. At marami din ako natutunan doon sa mga nagiging comment at videos din ng ibang tao. So just like what I said, I don't have the monopoly of knowledge or even information. Open po ako na i-debunk niyo ang aking sinasabi. Pero hindi ako open na imalay niyo ako. I will chase you to the very end of the world. 'Di ba? Pakakasuhan ko kayo if need be. Hindi po natin kailangan maging mga basura dito. Kaya nga ito yung ginusto kong content eh. Kasi kahit papano meron tayong natututunan. Hindi lang usapang intellectual. Pero dahil meron tayong natutunan dito sa mga topics natin. Okay? Ano bang mga episodes dito na hindi natin tinakal na wala tayong natutunan? Kaya nga natin pinapanood si Attorney Libayan at saka si Attorney Claire, di ba? Si Kaayo, si Teacher Mark, si Direct Ferdy. Kasi meron tayong natutunan. So this is my first and last warning about you using my content, using my name to malign me. Marami kayong babagsakan. Ba? Let's have a healthy discourse here. Okay? And pasensya na po kayo, no? Doon sa ginawa kong reaction kanina, doon sa isang content creator, wala akong sinasabing pangit sa kanya. It's just that, hindi ako nag-agree sa mga sinasabi nila or whatever. Diba? They have a different view. Hinahayaan ko lang sila. That's already respect out there. Diba? Outright respect ko yun sa kanila na hindi ko sila kino-content. Hindi ko sila kailangan i-content. Dahil kung ano man ang opinion nila sa mga bagay-bagay, okay, whether about politics at kung saan pa man, that's their business. That's their thing. And that's not mine. Diba? Anyway guys, tara, pag-usapan nga natin itong about sa TPL at well actually, it's not about LTO. So, it was a discussion about insurance. So, doon nagtanong siya. I don't know kung ano exactly yung naging connection, but definitely it's about insurance. Punta na tayo dito. So, ito yung premise ni Idol. So, tinanong niya yung about sa comprehensive, sa TPL, and yada yada yada. Ito po ay mga insurance ng mga vehicle. Now, sa kalsada,
Gaano karami bang vehicle ang nakikita natin? Andyan yung mga bus, mga electric vehicles, kotse, private vehicles, mga PUVs, and so on and so forth. Isama mo na dyan yung motor. Isama mo na dyan yung mga gaya ng angkas, no? Before, ang tawag dyan, habal-habal eh. I remember back in early 2000, nauso sila dyan sa may bandang, Ayala McKinley. Yung mga nagtatrabaho sa mga contact center within BGC area. So, wala na po kasing bumabiyahe ng hating gabi o madaling araw. So, marami po sila dyan. I tried it even once and I got so scared. Hindi ko na inulit. Diba? Hindi naman, maingat naman yung driver. Okay? Maingat naman yung driver. So, those are the things that, kailangan ng insurance. I'm not really sure kung anong insurance ang applied sa mga ganong klaseng vehicle, like yung two-wheel na vehicle, yung mga single na motor. Yung mga tricycle, do they actually, may tricycle kami for the longest time, hindi ko naman alam kung kumukuha ba ng insurance ang tatay ko. Parang narinig ko lang yung insurance, simulang dumating ang mga sasakyan. Diba? Yung nagkaroon na kami ng mga sasakyan. Ako personally, inasikaso ko yung rehistro na aking sasakyan. So, yung mga pagdating sa mga insurance, kahit paano ay maalam tayo ng bahagya. Hindi naman tayo expert dyan. Anyway, sa totoo lang, okay na nga sana na niris ito ni Idol Rafi dyan. Yun lang, may mga bagay na naging kakatawa-tawa na naman to. Tara, panoorin natin. Okay. Thank you. Mr. Chair, pwede pa ako magtanong sa Insurance Commission? Meron matay Insurance Commission? Chairman, magandang hapon. Good afternoon, sir. Sa LTO, kapag ikaw po ay magpa-register ng sasakyan, requirement po yung magkaroon ka ng TPL, which is good, third-party liability. I think the TPL is the minimum requirement. Okay. Most common na insurance na naririnig natin, lalo na sa mga vehicle owner, is between TPL at saka comprehensive. Diba? Diretso tayo. However, meron ka ng comprehensive, ni-require ka pa rin magkaroon ng TPL. Samantalang pag comprehensive, nakapaloob na po yung TPL. Pag comprehensive, alam nyo na po siguro, babayaran nyo na bangga at babayaran sasakyan mo dahil na damage. Pero bakit ni-require pa rin po yung third-party liability? Yun po ang una naming in-address when I assumed the office in April. Nalilito po yung ating mga kababayan sa terms na ginagamit. Kasi po yung comprehensive TPL. Okay. Even before natin patapusin dito si sir. Meron po kasing gumagamit ng salitang compulsory TPL. Actually, meron akong nabasa and I want to go over it before ko sila i-present sa inyo. At saka ito nga pong comprehensive. Hindi po yan yung sinasabi nating talagang covered lahat ng other risk. So ang kailangan po yung malinaw at we're looking at making the proper differentiation sa terms. Yun pong comprehensive TPL, depende po sa kung ano yung laman. Ang mandatory po natin is TPL, pero pag nadagdagan po ng mga riders to cover all own damage, etc., doon po nagkakaroon ng additional expenses at the same time. Yung tungkol po sa CTPL, pag nakita po ng nag-a-assess na meron na siyang ganitong program, dapat hindi na po siya kuhanan ng TPL. So parang lumalabas dito sa explanation ni sir, no? I will take it one by one. So parang sinasabi ni sir dito, maliban sa TPL, okay, meron pa silang tinatawag na, ayan nga natin to, may tinatawag pa silang comprehensive TPL at saka comprehensive. So ano yung difference ng tatlo? Okay. Ito yata yung sinasabi niya na meron tatlong klase ng insurance. But definitely, what is being offered by insurance company or even their agents, ang lagi lang nilang sinasabi is TPL at saka comprehensive. Bakit hindi kaya ino-offer itong comprehensive TPL? This is correct because I'll give you an example. Ako, yung mga sasakyan ko, lahat yung comprehensive. And yet, pag inutusan ko yung driver ko para iparehistro, ni-require pa rin po na bumili ng TPL.
Yun yung nakakatawa. Kung totoo man itong sinasabi ni Idol dito, na yung mga driver niya, nire-require pa rin ng TPL. Kung tutuusin, dapat talaga, well, actually guys, by hierarchy, ang pinakamaganda talaga na insurance is comprehensive. I even read one case, no? Actually, it's not a case. I saw one video. Bakit daw? Okay, this is the question sa isang car dealer or car salesman. Bakit daw ang mga sasakyan na iniloan mo sa bangko na brand new, for 5 years, kailangan mo laging kinukuhanan ng comprehensive. Requirement daw po yun sa bangko. Okay? Pag tinanong ko kayo, ilapag nyo yung answer nyo dyan sa baba. Pero ito yung sagot niya. Well, first of all, yung kotse na niloan mo sa bangko ay pag-aari ng bangko. Hanggat hindi pa yan natatransfer sa'yo, pag-aari yun ng bangko. So that is the minimum requirement ni bank if you're taking a loan sa kanila na laging comprehensive. Bakit? Dahil po sa value ng isang comprehensive. Lalong-lalo na kung ikaw ay first-time driver. Diba? Po ang kailangang iklaro kasi po merong dalawang term yung comprehensive. Parehong C ang ginagamit, CTPL na comprehensive insurance. Yung pong CTPL na naibenta malamang, kung tama po ang ginagawa ng tao, talagang dapat hindi na siya singilin ng TPL. Ang mga nagiging problema po is on the line. Tinignan na po namin yan because our staff watch all the videos that you made on this matter. Yes. Our staff, hindi siya. So, yung sinasabi ng staff niya na informative daw. Informative in such a way na nalalaman nila na may mga ganitong klaseng eksena based sa kwento ni Idol. Now, the other question is, what is the veracity of his claim? Diba? Which is very informative. So, in fact, meron po kaming nakaset na meeting with LTO. Dahil yun pong pag-assess at saka yung tamang pagsingil. Pati po kasi yung rates, kailangan na nating makita at makita natin na ito lamang ang dapat sinisingil. No? So yun po yung aming ina-address ngayon at I think that would be very instructive na malinaw sa tao kung ano yung klaseng, tatlo pong insurance ang motor vehicle. Sana sinabi niya kung ano yung tatlong insurance ng motor vehicle. Ngayon, sa pagpaparehistro sa LTO, ano-ano at sino-sino ang dapat may insurance. So doon po nalilito yung ating publiko. Mas maganda po siguro kung isa lang yung insurance. Ayan, dito na siya bumagsak. Kung ang afford mo lang third party liability, then so be it. Pero kung kaya mong mag-afford ng comprehensive lang. Ang sabi niya kanina, dapat isa lang insurance. Pero ang sinasabi niya ngayon, kayo na, baka sabihin na naman, inaano ko si Idol o kayo na umintindi. Sinabi niya kanina, just few minutes ago, just few seconds ago, dapat isa lang daw insurance. Pero kung afford mo lang daw ang TPL, then so be it. Diba? Tapos sasabihin niya rito, yung about sa comprehensive. Ang nangyari kasi, Mr. Chair, dumodoble-doble. Na meron ka ng comprehensive, obligahin ka pang bumili ng CTPL. And alam naman natin, yung TPL niyang negosyo yan ng mga taga-LTO. Paano siya nagiging negosyo ng LTO when in fact, it is a mandatory insurance by LTO? Okay. Mga fly-by-night yan, karamihan dyan. Dito ko naalala yung comment ng isang netizen no, sa ni tawag dito, sa live ni Teacher Mark. Sabi niya, paano nagiging fly-by-night yan? Alas 5 pa lang, sarado na ang alin? Ang LTO. Actually, as early as 4:30, almost nagpa-pack up na sila. Okay, bigyan ko kayo ng senaryo. Meron pong nag-aalaga ng aming insurance. Ang uncle po namin, okay, siya po ang nag-aasikaso ng aming mga insurance. Ilang kami magkakapatid na nahawakan niya insurance? 4 kami. No? 4 kami na magkakapatid ang nagpapaano sa kanya sa insurance because yun yung negosyo nila eh. So normally,
Tatawag lang namin yan, tito, ganito, ganyan, ganyan. So, alam na niya kung ano yung dapat niyang gawin. Okay? Siya mismo nagsasabi sa amin kung anong oras nag-open ng LTO, anong oras sila nagsasara. Kaya sila by 4:30, before 5, sarado na sila. Kasi hindi ka na-entertain ni LTO after that time. Kasi ang hinahandle na nilang process, like siguro up until 4 p.m. Minsan or madalas nag-i-exceed ang LTO sa pagpa-process ng rehistro mo. So by the time na may pumasok between 4 to 4:30, etong mga sinasabi ni Idol na fly by night, by 4:30 sarado na sila. Kasi ano pa ipa-process nilang insurance kung hindi naman din maano ni LTO the same day. Usually sinasabi nila balik na lang kayo the next day or punta na lang or iwan niyo na lang, kunin niyo na lang the next day. Yan po yung na-experience namin for the last couple of years. So, paano nga naman talaga nagiging fly-by-night ang isang insurance company? Pwede ko pang paniwalaan si Idol kung ito, no, ay ahente na nagiging fly-by-night. Sila lang po ang may capacity na mag-fly-by-night. Another thing, itong mga insurance company na to, na nagpo-provide ng insurance sa vehicle, ito po ay registered, no? Accredited po ng LTO. Paano ba ang process ng pagre-rehistro ng sasakyan? Ako, more on renewal na ako eh. So, pupunta ka sa emission, after mo pumasa ng emission, punta ka sa insurance company mo, sa insurance agent mo. Sila ngayon, okay, take note of this, sila ngayon ang magpa-process ng insurance ng company mo. Hindi ka entertainin ni LTO, no? Kung yung insurance mo ay hindi legit. Kung hindi totoo yung insurance mo, i-reject ka nila. Kasi meron lang din silang list ng mga insurance company. So, paano magiging fake ang isang insurance company? Not unless, not unless. Itong nag-process, kasabwat ng mga fly-by-night ni insurance company. Okay? Dapat malinaw dito si Idol. Sino ba ang fly-by-night? The agent or the insurance company? Diba? Yung mga sa tabi-tabi, you know that. Diba? Ginagawang negosyo. So dapat, isang assignment ko. Guys, hindi ka pwedeng maka-renew ng sasakyan. Halimbawa na lang yung 4 wheels, kotse. No? Doon tayo sa minimum kotse. Hindi ka guys pwedeng makarehistro kung wala kang insurance. Hindi yan tatanggapin ni LTO. That's the minimum and basic requirement ni LTO for you to renew your vehicle. Ko po sa inyo, parang ginagawa ng BIR, gumawa ko ng mapping dyan sa mga paligid dyan sa LTO. Ang dami po dyan nagbebenta ng TPL na these are all fly-by-nights. Kapag na-aksidente, bumili yung motorista at na-aksidente, hindi mo na makita, and I have so many experiences. Okay, sino ang fly-by-night dito? Si insurance company o yung tumakbo naka-aksidente? Kwentuhan ko kayo dyan. Okay? Last month, very recent lang, no? Normally kasi sa gabi po ako nag-aaral. Pagka nag-aaral na ako, sarado na lahat ng whether Facebook yan or YouTube, Twitter, whatsoever. Kasi kailangan ko mag-focus sa pagbabasa ko, di ba? Anyway, to cut the story short, natulog ako ng umaga na sa kabasa ko, preparing myself for my subject on that day. Alas 6 na umaga, biglang may nag-doorbell sa akin. Sabi ko, shit, sino to? Aga-aga nagdo-doorbell. Yeah. So, paglabas ko, na-aksidente nila yung kotse kong nakapark sa harap ng bahay. Okay? So, lumabas ako and all. Ito guys, one thing that I want you to learn from my mistake. Okay, from my mistake. Out of good faith, hindi ako nagpatawag ng pulis. Kinuha ko lang yung details ng kanyang kotse. Kinunan ko lang din ng tawag dito ng ano yung kanyang, pinicturean ko yung lisensya, pati yung plaka. So, natulog na ako.
Yung nakabangga po, yung naka-aksidente po sa akin is isang service na may mga pasaherong bata. Yung bata is between siguro 6, 7, 8, mga ganyan. And pinaniwalaan ko na kaya nila ako dinorbel because they were in good faith. Okay? Inadmit nila na mali nila, kasalanan nila and all the shebang. So, pumunta ako ng barangay. So, nireport ko yung nangyari pagkagising ko. Siyempre, I don't wanna drive na antok pa ako. Bakit? Siyempre, baka ako maka-aksidente pa. I don't like that. So, nung pagkagising ko ng hapon, punta ako sa barangay before mag-start yung klase ko sa hapon. Then, inayos ko, ganyan. Sa tinext ko, tinitinanong ko na kung sino yung mag-aayos ng kotse ko. Alam ko kung magkano yung quotation ng ganung damage, ganyan. So, tinext ko. Magkano yung ganito, ganyan. Tapos sabi ko pa sa kanila na after na lang ng bar ops, saka ko asikasuhin. Pero I gave them a heads up na ito yung value na kailangan nilang bayaran sa akin. Ngayon, 3 araw ko silang tinext, hindi sila nag-reply. The 4th day, pumunta na ako sa police. Okay? Punta na ako sa police. Pagpunta ko sa police, sabi ng police sa akin na inspector, napakabait nilang lahat. Wala akong masabi. Sinabi na sa akin, ma'am, sorry, hindi na natin yan pwedeng for police. Kailangan dumaan yan sa barangay. From barangay, kailangan mong kumuha ng certificate to file to action. Something like that. And then, dinala ko sa barangay yung sinasabi nila. So, ilang barangay yung tinakbuhan ko kasi magkaiba kami ng barangay nung naka-aksidente. Ngayon, ang ending, kailangan namin magkaroon ng hearing. No? So, naging busy ako doon sa bar ops, tapos nagkasakit ako, na-reschedule yung una naming hearing. So, nagkita kami nung asawa. Sabi ko sa kanya, ma'am, sisimplahan ko lang yung ko sa inyo. Sabi ko, 2 na po yung magiging kaso nyo sa akin. Hit and run, at saka reckless imprudence resulting to damage to property. Ginano ko siya. Ang liit-liit lang po nang hinihingi ko. Pero dahil gusto ko pong magkaso na sa inyo, no, yung maliit na yon, times 10 ko yon. Sa akin nyo palang danyos yon. Hindi nyo pa yon danyos sa sasakyan ko. Sabi ko, nagpakatao ako sa inyo, binigyan ko kayo ng enough time, hindi kayo nag-reply and all. Sabi, wala raw siya nare-receive na text sa akin. Okay. So, sa madaling salita, umikot kami doon. Sabi ko, ito lang yung value ko. Ikaw na mamili. Itong value na to o itong value na to. Isettle mo itong value na to within barangay lang, hindi na tayo abot sa korte. Yan sabi ko sa kanya. So, siya sa akin, nakikipag-haggle siya doon, nakikipag-negotiate siya sa akin sa price, doon sa mababang value. Sabi ko, hindi. Gasolina ko na nga lang hinihingi ko sa inyo plus yung damage. Di sana kung nakipag-usap kayo ng maayos, di wala na tayong usapan na ganito. Tapos binalik ko sa kanya yung question. No, reference dun sa una kong sinabi. Na dininay niya yung tinext ko siya. Na wala silang nare-receive. Dininay niya na nare-receive niya yung text ko. So tinanong ko siya. Sige nga po, magkano po ba yung sinasabi kong value dun sa text ko sa inyo? Sa sinabi niya yung value. Sabi ko dun sa lupon, ayan. Hindi ko kailangan ng lie detector test. Siya mismo nagsabi kung magkano yung value tinext ko. Kasi may ebidensya ako. Na tinext ko siya with that information doon sa text na yun. Doon lang niya inamin na na-receive niya, yun lang message na yun. Sabi ko, imposible po. Tinawagan ko kayo 2 times, tinawagan ko kayo 2 times, nagre-ring. Tinawagan kayo 2 times ng pulis, pinatayan nyo kami ng telepono. Sabi ko nga sa kanya, mabait pa po ako. Kasi hindi ko pa po napapa-suspend yung lisensya ng asawa nyo at hindi ko pa rin napapa-impound yung sasakyan nyo. Diba? Tinakbuhan nyo po yung obligation nyo sa akin. Ginanong ko siya. Diba? Ang gusto niya kasing mangyari, gamitin ko raw yung insurance ko. Sabi ko, hindi yun mangyayari. Either bayaran niyo ako o bigyan niyo ako ng pera na sinasabi ko sa inyo para mapaayos kayo sa sasakyan ko.
ibibigay ko sa inyo yung resibo, kayo na bahala na mag-claim sa insurance nyo kung naka-comprehensive kayo. Yun yung coverage ng comprehensive. Ngayon, kung tatakbuhan ka ng nakabangga sa'yo, you have a lot of legal remedies for that. Diba? Pag may na-damage sa'yo, alam mo kung anong gagawin mo. Talk to your lawyer. Look for a lawyer and ask for legal advice kung paano ka makakahabla dun sa tao. That's the point kung bakit tayo may mga batas. If na-violate po or may na-violate sa inyo na merong batas na nagpoprotekta po sa inyo, go for it. Diba? Pwede po kayong bumisita sa opisina ng PAO kung wala po kayong pera. Humingi lang po kayo ng legal advice. Pwede po kayong dumiretso sa sa mga IBP, legal clinic ng mga university, humingi po kayo ng legal advice. Kung sa mga private lawyers, may bayad, advice pa lang. Diba? Pertaining to that, napupunta sa radyo na bumili sila ng TPL and then yung time na nakadisgrasya sila, hinahabol silang disgrasya nila, wala na yung kumpanya. The thing is, you have to first identify ano ba ang coverage ng TPL. 'Di ba? Kasama ba diyan yung bangga sa iyo o bangga mo sa ibang tao? 'Di ba? A very good understanding ng coverage ng isang insurance would really help you. Yes, sir. That's the point is well taken. Actually, 2 years ago, nag-issue na kami ng circular to clarify itong mga ito. Basta kung may CTPL ka na, hindi ka na kailangang kumuha ng TPL kasi meron na po kayo. Good. In fact, synchronize na nga ho namin yan nung nakaraan kung saan dapat tumapat yung date ng insurance sa date ng registration para masigurado lang ho namin na... Dapat ganun naman talaga, di ba? Kasi kami ganun Ako, yung experience-wise ganun po yung nangyayari sa akin. Covered properly ang mga vehicles. Doon po sa area na sinasabing hindi nakapag-claim, open po ang aming tanggapan. In fact, meron nang tumawag sa amin, I think, nung last week mula sa inyong office. Ang importante po is makuha lang namin na yon kasi meron na ho kaming registration Meron na ho kaming system that started 2022 na for some reason medyo nagmamadali ang LTO to operate another pilot program which we have some questions, no? So importante po na itong programa na ito masigurado namin na lahat ng kumukuha ng TPL dapat po hindi tutuloy ng registration yan Kasi naka-system kami na pag ang LTO registration mo ay nakuha mo, sigurado pong nakapasok sa system natin yan So hindi pwedeng makapagrehistro ang fake na TPL insurance. Exactly, 'di ba? Exactly. Here's the thing. Another thing that we have to put in mind din, 'di ba? Yung insurance na 'yan, okay? Kasi ang pinaka-importante diyan is yung insurance company, hindi yung fly-by-night agent nila. Kasi ang babalikan mo diyan is yung insurance, hindi naman yung agent. Hindi ka naman magki-claim ng insurance sa agent, pero magki-claim ka ng insurance mo mismo doon sa agency. No? So we would like to check that and to verify kung talagang meron pang ganun and how prevalent that is. Alam mo, ito nga yung ko kay Rafi Tulfo, no? Total, marami ka rin lang naman ini-expose dyan. Nakalokohan ko, no? Ako, mas interesado ko kung may kaya kang patunayan o meron kang kakayanan na ipakita na itong insurance company na to, what do you call that? Nag-i-exist sila as a business pero hindi sila mga legit na insurance company. 'Di ba? Yan, pasara mo yan. Pero kung nagre-refer ka doon sa mga agent na nag-aasikaso o nagsa-sign up sa mga motorists o na nangangailangan ng insurance, that becomes a different topic to discuss. 'Di ba? So, yun yung So, hindi ko alam kung ano ba issue rito ni Rafi Tulfo na ang gulo. Siguro maglagay din po kayo ng karatula o obligahin po yung mga taga-LTO
na through you, magkalagay ng karatula na kapag ikaw ay meron ng comprehensive insurance, you don't need to buy TPL. Bakit yung tinawag na CTPL? Comprehensive Comprehensive TPL po lang. Kaya nga, CTPL is comprehensive. So now the question is, parang natanong ko na yan kanina, ano ang difference ng comprehensive TPL sa comprehensive at saka sa TPL? I wish it was discussed dyan, no? Para mas lalong maintindihan. I'm not even sure if what I have here is correct. Okay? So let's say this one. So under sa auto deal, okay, I will assume na taga-Pilipinas to. Taga-Pilipinas ba to? Okay, so 8 types of car insurance you need to know. Ayan, meron third party liability, meron comprehensive car insurance, meron collision insurance, uninsured motorist insurance, personal injury protection, medical payments coverage, gap insurance, classic car insurance. Yeah, ito very much ano to. No? So ito yung pinaka-common sa atin, third party liability at saka yung comprehensive car insurance. Ayon nga dito, shoot, lakayan natin para mas lalo nyo ma-appreciate. Another popular kind of car insurance you can go for is comprehensive car insurance. It covers any damages that your vehicle may receive from a non-accident related incident. It covers instances where your vehicle may get damaged from certain events such as fire, fall objects, certain natural disaster, and even vandalism. Other examples also include theft, hail, glass damage, and animal damage. This is a great option to go for if you want an all-around insurance policy or an add-on to your existing policy. Actually, ang comprehensive, guys, is very expensive. No, depende pa yan sa vehicle mo. And normally, pag comprehensive car insurance, you can correct me on this one, lalo na doon sa mga brand new, typically, you bring your vehicle sa casa. Okay? Doon mo i-claim yung ano ng insurance mo. Oh, well, of course, di ba? Kasi nagbayad ka ng comprehensive. Sa talyer ka pa ba pupunta? Definitely not. As much as possible sana, if you can, better use your insurance, lalo na kung comprehensive, sa casa. Now, talking about the third-party liability is one of the most common types of insurance you can get for your vehicle. Having this kind of insurance is a requirement before you can renew. It's a requirement. Before you can renew the registration of your vehicle, and it is also one of the most affordable you can get. While it is affordable, its coverage is limited. It will cover the other person's damage in the event of an accident. The beneficiary of this policy would be the person that you hit. No? You hit. In other words, not the policy holder. So basically, kung ikaw ang nakabangga, ang babayaran mo is yung yung magbe-benefit dyan sa iyong insurance na TPL kung sino yung nabangga mo. Pero yung damage mo, ikaw magpaayos nun. No? Sa mga may plano pa lang po magkaroon ng sasakyan, so it's better na maganda na alam niyo yung tungkol dito. Okay? Not the policy. This means that if you bump someone's car, the damage on that someone's car will be covered by the policy and not the damage on your automobile. Okay? So, tingnan naman natin tong explanation ni Auto Industria. Excuse me. So, ayon dito, sabi niya rito, here's the deal with comprehensive and TPL in car insurance. It is better to have it and not need it than to need it and not have it. Okay, so if there's someone's important purchase you have to make after buying a new or second-hand car, it's insurance. Think of it like having a fire extinguisher at home. You're hoping you don't have it. You're hoping you don't have to use it, but it's better to have one should there be an emergency that requires it. Back in the days, guys, ang pagkakaalam ko, hindi naman ganun ka-required ang insurance. I don't know when naging strict ang LTO when it comes to this. Another thing then, guys, no, naiisipin natin, okay, yung mga tricycle ba, or even itong mga motor na nakakasabay natin sa kalsada, sila po ba ang may insurance? Kasi kalimitan, pag ang motor, na-damage ang iyong sasakyan,
tinatakbuhan ka na lang. Bakit ganon? So, dahil wala naman akong motor, so hindi ko alam kung may insurance doon po sa may mga motor na nagpaparehistro, kayo po ba ay nire-require ng LTO? So, I can only answer for those na merong 4-wheel na sasakyan. Unfortunately, there are those wary of buying car insurance probably due to the expense. Some tend to forget that not only is auto insurance required by LTO, but is also a form of reassurance or backup. Whether it's an accident caused by you or another party, insurance serves to shield all possible parties in case of accident from financial liabilities and expenses. It's beg the question, which type of insurance is better? The third party, the TPL, or the comprehensive insurance? So, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sinasabi ni Idol na comprehensive ay TPL. O na-mix up niya lang yung comprehensive TPL. So, those are two different things based nga dito sa ating binabasa. So, iba po ang comprehensive na insurance, iba rin po ang TPL na insurance. Comprehensive is much more better if gusto mong maging worry-free ka. But then again, it has a price tag. Now, like with TPL, it's a little bit cheaper, pero ang pinoprotektahan niya, actually, bayaran yung pagkakamali mo sa ibang tao. Okay? So, you can actually check, no, para hindi na humaba ang ating video. You can actually check industria.com talking about the comprehensive versus TPL car insurance explained ni Marcos de Guzman. No, you can check this out. Anyway, okay na sana yung nire-raise na issue dito ni Idol. But then again, ano na naman, may sablay na naman siya rito. But it's very important na sana next time, pag ito si Idol nag-raise ng mga issues at concern, siya mismo, may nagawa na siyang mga investigation at study. Siya na ngayon ang hihingi. Ano ang solusyon ng mga respective agency na inaano niya dyan? Diba? Sinisigaw-sigawan niya. Pero tame siya rito kay insurance. Bakit kaya? Kakaiba. Anyway, so ayun nga guys. Pagkadating po sa insurance, no? Alamin po natin exactly kung ano yung coverage ng mga insurance. Sa mga comprehensive lalo na, depende po yan sa insurance nyo. The more na mahal, the more na malaki yung insurance na company na nag-handle ng insurance nyo, the more the perks. Okay? The other thing is that, if meron po, no, even if you have the insurance, meron pong gumagawa nito na tinatakbuhan po ang kanilang obligation sa inyo. There are a lot of legal remedies that you can, use para, syempre, panagutin po natin. Hindi ako naniniwala dun sa kinakasuhan mo for these people to teach, to learn something from that experience. Hindi. Para sa akin, pag nag-raise ka ng pag nag-file ka ng complaint mo nag-umpisa yan. Pag nag-file po kayo ng complaint, yun po ay pag-exercise po ng inyong karapatan. Okay? Kaya nga sabi ni Attorney Claire, tama ba yung punchline niya? Huwag tulugan ng inyong karapatan. Ayan. Andyan si Attorney Claire, andyan si Attorney Libayan. You can easily access them and ask for legal advice if you want to. So, ayun lang guys. Anyway, magkita-kita tayo sa susunod na video. Thank you so much. Don't forget to subscribe, like, and comment po. I-share nyo na rin. If you have any question, feel free. Doon po sa mga nakamotor, I'm more interested to know kung kayo po ba ay kumukuha din ng insurance para sa inyong mga motor. And if yes, ano pong insurance? Meron po bang difference yung insurance nyo sa insurance ng 4 wheels? And meron po ba sa inyo na nakagamit ng mga insurance? Kasi taka ko lang talaga bakit meron mga motor na tinatakbuhan ng kanilang obligation. Okay? Thank you again and